Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan natin ng aral, bagong kaalaman, mga tips at mga pwede natin gawin lalo na dyan sa mga kakayod natin sa Pilipinas na nag-umpisa nang nag-apply dyan sa Manila para makapagtrabaho dito sa ibang bansa, at ganoon din sa mga kakayod natin na nag-iisip pa at gustong magiging isang OFW. Greetings muna tayo kakayod. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood, sumusunod at sumusubaybay po sa ating channel, lalo na po yung mga kakayod natin na OFW saan mang parte ng mundo, dito sa Middle East at mga kakayod natin dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, pag-usapan lang natin sa vlog na to yung pagiging matapang natin dyan sa Pilipinas na hindi na natin pwedeng dalhin dito sa ibang bansa, kasi ipapaliwanag lang natin mga kakayod na likas na sa atin yung mga Pilipino yung pagiging matapang na kahit sa anong oras ipagpagtanggol natin yung sarili natin at ayaw natin na malupig o api-apihin lang ng ibang tao. Mga kakayod, pag nandito ka na sa ibang bansa, kailangan yung tapang natin ilagay natin sa tamang ayos, tamang lugar, tamang pagkakataon, at kailangan gamitan ng utak, hindi lang puro tapang. Halimbawa mga kakayod, first timer ka, pagdating mo dito sa ibang bansa, iba't ibang lahi yung makasama mo sa trabaho. Iba-iba yung pinanggalingan, iba-iba yung ugali, iba-iba yung paraan kung paano sila pinalaki ng mga magulang nila doon sa bansa nila. Kaya expect na yan mga kakayod na lalo na pag first timer ka, hindi mo pa maintindihan yung kalakaran dito. Minsan sa isip mo nababastos ka o naaapak-apakan ka, huwag kang makipag-away, huwag mo munang gamitin yung tapang mo. Instead, mag-obserba ka sa kanila, tingnan mo yung mga galawan nila, yung mga pananalita nila, dapat i-study mo kung inaapakan ka ba o nagbibiro lang, o di kaya yun lang talaga yung natural sa kanila na pag-uugali. Pangalawa mga kakayod, yung makakasama mo sa accommodation, kahit sabihin na natin na parehas kayo Pilipino, iba't ibang ugali din yan. May mga Pilipino na datihan na piling boss na untouchable, o di kaya may kasabayan mo na baguhan na ayaw din na ma-under boss din. Kunin mo muna yung loob nila mga kakayod, wag mong awayin, wag mong hamunin ng hindi maganda. Obserbahan mo sila, kaibiganin mo, tsaka kunin mo yung respeto nila sa'yo. Tsaka lagi mong isipin na trabaho yung pinunta mo dito mga kakayod, hindi away. Kasi pag nagka-problema ka dito dahil sa tapang na hindi mo nilagay sa ayos, may possibility na makulong ka kung makapanakit ka, o di kaya kung mas malala pa yung magawa mo, pwede mo pang ikasawi dito mga kakayod. Pangatlong dahilan mga kakayod na hindi mo dapat dalhin yung pagiging
matapang mo dyan sa Pilipinas na wala sa lugar pag nandito ka na sa ibang bansa magtatrabaho, dahil bisita lang tayo dito mga kakayod, expat lang tayo, hindi tayo lokal dito. Lalo na pag nasa panahon ng pagbibiyahe sa kalsada o di kaya sa pilahan ng padalahan o di kaya doon mismo sa bilihan ng pagkain, pag may narinig kang hindi maganda, lalo na pag lokal yung nagsabi o taga rito siya mismo, o di kaya may nasagi ka or nahulog yung dala mo dahil hindi nag-ingat yung lokal, pagpasensyahan mo na lang mga kakayod. Huwag mong gamitan ng lakas ng katawan, huwag mong bastusin sa pananalita, dahil kahit anong mangyari mga kakayod, sila pa rin yung kakampihan ng batas nila dito, dahil bisita lang tayo, lokal sila. Kahit kasalanan nila, sa totoo lang mga kakayod, sila pa rin yung kakampihan ng kanilang batas at saka pulis. Kaya iwas tayo sa ganyan para hindi tayo magka-problema dito. Susunod mga kakayod, yung pag yung mga amo natin, hindi maganda yung pakikitungo nila sa atin, hindi maganda yung pakikisama nila, yung pakikipag-usap nila, at saka hindi sila nakakaintindi kahit alam natin na tama yung side natin. Kasi pag ginamitan natin yan ng katapangan natin mga kakayod o di kaya init ng ulo, baka masagot lang natin sila na maibaliktad pa tayo kahit sila yung mali dahil sila yung amo. Malaki pa yung possibility na mawalan tayo ng trabaho mga kakayod, na yun yung pinunta natin dito para sa pangarap natin at saka sa pamilya natin doon sa Pilipinas. Bago natin ipagpatuloy mga kakayod, kung ano man yung mga experience ng ating mga OFW na nanonood sa ating vlog, paki-comment na lang po sa baba para mabasa rin natin, at saka ng mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na nag-a-apply pa, para mas matulungan natin sila na maimulat kung ano pa yung mga dahilan at saka mga sitwasyon na dapat yung tapang natin sa Pilipinas hindi natin dalhin dito, at saka kung gagamit man tayo ng tapang, nasa tamang lugar at saka proseso. Mga kakayod, kung bago ka man sa ating channel, pwede po bang makahingi ng like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Patuloy tayo mga kakayod. Yung ibang dahilan na nakikita natin na yung pagiging matapang natin sa Pilipinas ay hindi natin dalhin dito sa ibang bansa, para mga kakayod tumagal tayo sa trabaho at saka sa kumpanya na pinapasukan natin, dahil hindi nila maisa-isip na naghahanap lang tayo ng gulo, hindi nila maisip na pasaway tayo, at hindi nila tayo malagyan ng bad record pagkatapos ng kontrata natin. Mas gustuhin nila na i-renew tayo ng i-renew pagkatapos ng ating kontrata, dahil hindi tayo naging problema o sakit ng ulo ng kumpanya na pinapasukan natin. Lastly mga kakayod, yung pinaka-importante na naobserbahan natin dito mismo, na pinakamagandang nangyari, dahil yung pagiging matapang, lalo na po pag wala sa lugar na tapang na ginamit natin dyan sa Pilipinas na hindi natin dinala dito habang tayo ay nagtatrabaho, yung nakakapag-isip tayo kung paano natin dipinsahan yung sarili, paano tayo makagawa ng mga diskarte na ikakaganda sa trabaho at saka sa
pagtira natin dito dahil pagiging matalino at mautak yung ginamit natin instead na magalit tayo or gumawa tayo ng retaliation dahil inapakan or hinamak tayo dito. Mga kakayod, yung mga napag-usapan natin ngayon na topic, address talaga to sa mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na nag-umpisa ng mag-apply, on process na yung pag-roll ng mga papers nila para makapagtrabaho na dito sa ibang bansa. Lalo na po yung mga kakayod natin na medyo mainitin ang ulo, medyo sensitive, at saka yung medyo punti lang yung pasensya. Mag-adjust kayo mga kakayod, iwan yung sobrang katapangan dyan na hindi na kailangan dito, at sa halip maging mautak at saka maging observant ka dito. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW ay kailangan matapang, pero dapat nasa lugar at saka gamitin mo lang kung alam mong ikaw yung mananalo sa sitwasyon na yun. Hanggang dito na lang mga kakayod, maraming salamat po.